Paano naging pinaka-kapaki-pakinabang na politiko ng Beijing sina Sara Duterte at Rodante Marcoleta? Kapag ang isang vice-presidente ay nananatiling tahimik sa agresyon ng China pero nagdiriwang para sa mga basketball court na bigay ng Beijing at ang isang senador ay nakikipagpulong sa mga diplomat ng China nang walang koordinasyon sa DFA habang isinusulong ang constructive engagement, hindi ito nagkataon lang. Ito ay pagkakahanay ng interes. Noong 5 ng Enero 2026, dumalo si Vice Presidente Sara Duterte sa inaugurasyon ng isang bagong covered court sa Villahermosa Elementary School sa Masbate. Ang pasilidad ay donasyon ng Filipino-Chinese Youth Foundation Committee Incorporated at dinaluhan ni Chinese Embassy Deputy Zhu Ziyong. Abot langit ang ngiti ni Sara Duterte. Nagpasalamat siya sa mga donor. Sinabi niyang makatutulong ito para ilayo ang kabataan sa droga. Nagpa-picture pa siya kasama ang mga diplomat ng China. Pero wala siyang sinabi kahit isang salita tungkol sa pambubuli ng Chinese Coast Guard sa mga mangingisdang Pilipino nitong mga nakaraang linggo sa West Philippine Sea. 6 na araw ang nakalipas noong 11 ng Enero 2026, si Senador Rodante Marcoleta, isa sa pinakamadikit na kakampi ni Sara sa Senado at ang taong pumatay sa kanyang impeachment case, ay lihim na nakipagkita sa bagong ambassador ng China na si Jing Chuan. Ang pulong na ito ay walang koordinasyon sa Department of Foreign Affairs. Hindi ito bahagi ng anumang opisyal na delegasyon ng Senado. Ito ay isang pribadong pag-uusap sa pagitan ng isang nakaupong senador at ng kinatawan ng isang dayuhang kapangyarihan. Pinag-usapan nila ang energy cooperation, maritime disputes, at kung paano dapat iwasan ng Pilipinas ang pagkampi sa Estados Unidos. Nag-post si Marcoleta sa Facebook para sa kooperasyon, katatagan at kapayapaan. Ang totoong salin para sa pagpapalubag-loob, pagsuko at interes ng China. Hindi ito diplomasya. Ito ay pakikipagsabuatan at ang pattern ay hindi maitatago. Linawin natin ang mga katotohanan tungkol sa relasyon ni VP Sara sa China. Sasabihin ng kanyang mga tagapagtanggol, neutral lang siya, diplomatiko siya, hindi siya pumapanig, kalokohan. Ang neutralidad ay nangangailangan ng balanse. Ang diplomasya ay nangangailangan ng prinsipyo. Wala nito si Sara Duterte. Dahil narito ang ginagawa niya tuwing inaatake ng China ang soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Noong Abril 2024, tumangging magkomento sa agresyon ng China nang talungin tungkol sa water cannon attack sa mga barko ng Philippine Coast Guard at pagharang sa resupply missions ng BRP Sierra Madre. Tumanggi si Sara Duterte na magsalita. Sabi ng kanyang spokesperson, hindi raw trabaho ng vice-presidente ang magsalita tungkol sa isyong iyon. Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay tumangging ipagtanggol ang mga mangingisdang Pilipino laban sa China. Noong Agosto 2024, ang sabi niya, hindi ko papel ang magsalita. Nang gipitin muli sa isang House hearing, iginiit ni Sara na ang presidente lamang ang chief architect ng foreign policy. Sa madaling salita, mananatili akong tahimik dahil iyon ang madali at magtatago ako sa likod ng protokol para makaiwas sa paninindigan. Ito ang parehong vice-presidente na walang takot na nagbanta na ipapapatay ang Pangulong Marcos Jr., ang First Lady at ang dating Speaker of the House. Wala siyang problema na magbantang huhukayin ang labi ni Ferdinand Marcos Sr. at itatapon sa West Philippine Sea. Wala siyang problema na akusahan ang kapatid ni Amy Marcos ng pagdodroga. Pero kapag China ang lumalabag sa soberenya ng Pilipinas, nakabibinging katahimikan. Ngayon, ikumpara ang kanyang katahimikan sa agresyon ng China sa kanyang matatamis na salita kapag hinihingi ng Beijing ang kanyang suporta. Noong 20 ng Enero 2025, nagpadala si Sara ng video message para sa Spring Festival ng Chinese Embassy. Tinuri niya ang pakikipagkaibigan ng Pilipinas sa China. Noong 26 ng Setyembre 2025, nang matapos ang termino ni Ambassador Wang Zhilian, nakipagkita
nagpakita si Sara at nag-post ng pasasalamat sa Facebook na umaasang magpapatuloy ang magandang ugnayan ng dalawang bansa. Nakikita niyo ba ang pattern? Agresyon ng China sa West Philippine Sea, tahimik. Water cannon sa mga sundalong Pilipino, tahimik. Pagharang sa mga mangingisdang Pilipino, tahimik pa rin. Kapag diplomats ng China ang humihingi ng suporta, todo puri, video message, photo op at pasasalamat. Hindi ito neutralidad. Ito ay selective loyalty at malinaw na ang katapatan ni Sara Duterte ay wala sa Pilipinas. Kung si Sara Duterte ang pinakakilalang kakampi ng Beijing sa ehekutibo, si Senador Rodante Marcoleta naman ang kanilang pinakalantad na operatiba sa lehislatibo. Sina Sara Duterte at Rodante Marcoleta ay hindi lang basta magkakampi. Sila ang mga tagapagpatupad ng pro-China agenda sa Pilipinas. Ganito sila nagtutulungan. Papel ni Sara Duterte, sinisiguro niya na ang pangalawang pinakamataas na opisina ng bansa ay hinding-hindi kukwestiyon sa Beijing. Papel ni Rodante Marcoleta, siya ang gumagawa ng paraan sa Senado para isulong ang kooperasyon habang iniiwasan ang isyu ng soberenya. Siya rin ang pumatay sa impeachment ni Sara para matiyak na mananatili ito sa kapangyarihan. Hindi neutral sina Sara Duterte at Rodante Marcoleta. Hindi sila protektor ng interes ng Pilipinas. Sila ang pinakakapakipakinabang na Pilipino para sa Beijing. Ang basketball court sa Masbate, yan ang presyo ng katahimikan ni Sara Duterte. Ang constructive engagement na pulong, yan ang payment plan ni Rodante Marcoleta. At ang kabayaran, ang soberenya ng Pilipinas. Tandaan, kapag ang ating mga lider ay nagdiriwang para sa mga basketball court ng China pero tahimik sa pambubuli ng China, hindi iyan diplomasya. Iyan ay pagtatraidor. Ang Pilipinas ay karapat-dapat sa mas matitino at tapat na lider, hindi sa mga traidor.